Dear Dr. Love, ako po si Lorena, tunay kong pangalan. 30 years old mula dito sa Novaliches. Isa po akong social worker. Ipinagmamalaki ko po ito. Sumulat ako sa inyo dahil sa palagay ko po ay mas makakapagtrabaho at makakatulong ako ng maayos ngayong panahon ng bagyo kung gagaan kahit papaano ang aking nararamdaman. Ngayon pong nanalasa ang bagyong Christine, inuulan na rin po kami ng trabaho sa preparasyon, sa packing, sa pakikipag-ugnayan sa mga lugar na nasa lanta at pagtulong sa mga nasa evacuation centers. Lagi pong ganito ang ganap ko tuwing may mga sakuna at masaya po ako sa gawaing ito dahil masaya ako na tumutulong sa kapwa. Pero Dr. Love, first time ko pong tumamlay sa aking ginagawa, lalo na sa aking pagtulong. Nito po kasing nakaraan lamang, mayroon po kaming pinuntahang lugar. Hindi ko na po babanggitin kung saan eksakto. Evacuation center po ito kung saan nilagak ang mga binaha ng matindi. Lagi akong naaawa sa ganitong klase ng mga eksenang inaabutan namin. Naiiyak pa nga ako kapag nakikita ko ang mga kapwa ko na nahihirapan at mga nasasalanta. Pero sa pagkakataon pong ito, Dr. Love, mas matindi ang naramdaman ko. Kakaiba. Dahil bukod sa awa, sa pagkahabag, galit ang naramdaman ko. Opo, nagalit ako dahil lang isa sa mga evacuees na inabutan ko ay ang mismong manliligaw ko. Alam mo, Dr. Love, gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang masaktan. At gusto kong sabihan ng hindi magagandang mga salita. Pero hindi po pwede. Nadiskubre ko po kasi na may pamilya na pala ang manliligaw kong ito. Ang walang hiyang lalaking yun, may asawa't anak na pala. Ang totoo po niyan, Dr. Love, muntik ko nang maibigay ang sarili ko sa kanya. Napakasakit po talaga. Pero pinili kong unahin na matulungan sila, lalo na ang kanilang anak, na tila mukhang na-trauma talaga sa nangyari. Dr. Love, ang sakit at ang hirap. Gaya nga ng sabi ko, ngayon lang ako tumamlay sa trabahong minahal ko sa mahabang panahon. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ako magkakaganito. Ang bukod tanging nasa isipan ko na lamang po ay marami ang nangangailangan ng tulong. Kaya naman dapat na isa-isang tabi ko na muna ang personal kong nararamdaman sa lalaking muntik ng manloko sa akin. Pero ang hirap po talaga. Sa tuwing nakikita ko sila, sa tuwing naalala ko kung papaano niya akay-akay ang mga anak niya kasama ang asawa niya, nasasaktan po ako. Nadudurog ang aking puso. Niloko niya ako eh. At niloko niya rin ang asawa at ang anak niya. Kunwari pa siyang busy lagi sa trabaho na katulad ko. Yun naman pala, ay may pamilya na siya. Sa ngayon po, Dr. Love, ang naiisip ko ay isasama ko na lamang siya sa aking dasal. Ang Diyos na ang bahala sa kanya. Nais ko lang din po sanang gamitin ang programang ito para magpaalala sa mga lalaki na parang awa nyo na. Huwag kayong manloko, lalo na nga kung may anak na kayo. Kawawa naman ang bata. Magbibigay paalaala na rin po ako sa mga lugar na matinding hinahagupit ngayon ng bagyo na mag-triple ingat po. Lumikas na kung kinakailangan at maging alerto para kahit papaano ay gumaan-gaan din po ang aming trabaho bilang mga
social worker. Isang shoutout naman po, Dr. Love, sa lahat ng mga social worker na todo ang trabaho sa ganitong panahon. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Lorena.